It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya. Karoon nga ako ng trabaho, kumita ng pera. Ang nangyari naman po ay na-leak sa barkada. Hanggang sa namalayan ko na involved na ako sa drugs. Una, nag-take-take lang ako ng alos masuka-suka ako, pero pinilit ko dahil sa barkada. Na-involved na rin ako sa mga babae. Ang feelings ko noon, masaya. Kasi barkada, kasi nanggaling ako sa isang lugar na simpleng lugar. Ang sinapit ni Danny ay nagdulot ng matinding kabiguan sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi lamang dito nagtapos ang problema ni Danny. Nadagdagan pa ito ng... Dumating sa punto na nakabuntis po ako ng babae. Itong babaeng ito naging matinding tinik nung panahon na yon. Na kung saan ay hinabol niya ako, na wanted po ako sa mga pinsan niya. Ako po'y nagkaroon ng mga matinding takot. Kung saan po ako pumunta dahil po sa takot kong mamatay. And then at the same time, hindi ko po gusto yung babae. Sa panahong iyon, isang palabas sa telebisyon na nagpapangaral ng salita ng Diyos ang kanyang napanood. Ito yung tamang-tamang mensahe sa akin. Hanggang sa makita ko na ang sarili ko, nandun ako sa harap ng TV, umiiyak, humahagulgol, at pinagsisisihan yung lahat ng ginawa kong kasalanan. At ang sabi ko sa kanya, Lord, from now on, mula ngayon, mabubuhay na ako sa kalooban mo. Sa tulong ng Diyos ay unti-unting nagbago ang buhay ni Danny. Muli niyang binalikan ng kanyang mga barkada. Nakita ko yung sarili ko na sinishare ko na rin sa mga barkada kong ito, yung karanasan ko na kung paano ako nagsisisi at paano ako lumapit sa Panginoon. And then tinuyapa nga ako ng aking mga barkada. Sabi nila, oh Danny boy, mukhang praise the Lord ka na ngayon. Mukhang ikaw ay lumalayo na sa barkada. Sabi ko sa kanila, masaya na ako sa kalagayan ko. At kung gusto nyo, sumama kayo. Kung ayaw nyo naman, alam ko may panahon din ng Diyos para sa inyo. Ngunit isang pangyayari ang muling sumubok sa pananampalataya ni Danny. Nakita siya ng kamag-anak ng nabuntis niya at ng panahong yon ay akma na siyang babarilin. Binaba niya, wag! Mahal ko yan. Yun po ang sinabi po ng babaeng ito. Naiyak po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ang buti mo talaga, Panginoon, ang buti mo. Talagang ikaw talaga ay Diyos na nag-iingat sa akin. Matapos yun, humingi siya ng kapatawaran sa mga babaeng kanyang nakarelasyon, maging sa kanilang mga anak, at higit sa lahat, sa kanyang mga magulang. Yung problema ito nalutas ko, at saka yung pangyayaring yon, talagang lalong lumakas yung faith ko, lalong tumindi yung aking pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, Lord, talagang hindi mo ako pinababayaan. Lalong nagsumikap si Danny. Hindi nagtagal, binigyan siya ng Panginoon ng kanyang makakatuwang sa buhay. Ngayon, bukod sa pagtulong sa kanyang pamayanan, matagumpay din niyang nasusuportahan ang kanyang pamilya. Ang sikreto po na nakita ko dito, sa akin pong naging tagumpay ngayon, walang iba kundi ang Panginoon. Siya lang talaga ang nagtuturo, nagbibigay ng wisdom, knowledge sa atin. Siya po yung pinaka-source kung bakit naging matagumpay po ang aking pong buhay, kasama na aking pamilya. Alex, the more sin, the merrier. Hindi ata. Di ba? Kasi hindi natin, even if we're having fun, habang tayo'y nagkakasala minsan, hindi natin makokontrol yung kahihinatnan or yung consequence ng ating pinipili, di ba? Sabi ng Bible, now is the day of salvation. Huwag na po ninyong patagalin pa. Do not harden your hearts. Yan po ang eksaktong kataga sa Bible. When you hear my voice, accept me. Samahan po ninyo ako sa panalangin kung ito po ang nais ng inyong puso. Panginoon, Ama naming banal, salamat po sapagkat pinadala niyo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pagbayaran po ang aming kasalanan. Pagdusahan, Panginoon, ang mga dapat na pagdusahan namin, pati ang kamatayan. Inako ng aming Panginoon para iligtas kami, Panginoon. Salamat po sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoon. Lord, mula ngayon, Panginoon, kinikilala ko ang ginawa mong sakripisyo para sa aking buhay. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Manahan ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, Panginoon,
Lalakad ako ng naayon sa iyong kalooban. Yes, Lord. Iaalay ko ang buhay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? Balitaan mo naman kami, kapatid. Please text yes, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 Globe 0917-406-5001. at sa number 0925-300-3000. Welcome to Christ's family. Ikaw ay anak na ng Diyos. Ikaw ay bago ng nilalang. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Today is your spiritual birthday. Mark that on your calendar. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Please text us your very important decision. Our texting instructions are on your screen. Starting today, we pray for more blessings. And more of God's presence sa buhay mo. Abangan! Totoo bang the more money, the merrier? The more women, the merrier. The more businesses, the merrier? The more friends, the merrier. Tuklasin ang katotohanan sa likod ng The more, the merrier. Susunod na. Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa kwento ni Elvira at Roger, ano ang kanilang naging negosyo? Is it A, hardware? B, grocery store. C, bake shop? Only the 25th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001 Globe 0917-406-5001. at sa aming SAN number 0925-300-3000. Kaya sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, abangan mamaya ang kanilang love, hate, hiwalayan story. Naging addict na po ako sa sex. Kuya Kevin, ano po ang dapat kong gawin? Binigyan tayo ng Diyos ng desire para may relationship sa babae. Normal naman yun. So I would like to talk to the young men a little bit about controlling your lust or controlling your sex drive. Paano yun? Do not take shortcuts. Halimbawa, pornography. Pornography is a shortcut, but that's not what God wants for you. And we've already talked about premarital sex. That is also a shortcut. What does God want for us? God wants for us to be disciplined and wait for that time when we get married and express sex within the marriage covenant. Express that desire in a godly way. Some of you may be asking, is this even possible? Is it possible for a man to be pure in our world? Remember, guys, the Bible says that God's commandments are not always easy, but they are what are best for us. And I'm waiting. If I'm waiting, you can wait. Has it been easy? No, it hasn't been easy. But it's much easier than suffering the consequences of disobeying God. Aga-aga, hugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's rants about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ang ingay lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! Hinding-hindi makakalimutan ni Aljen ang mapait na araw na yun ng kanyang kabataan. Katong kita, gilabay ko sa bridge. Dahil dun sa ginawa niya sa akin sa tulay, nagkaroon ako ng galit sa aking puso. Sa puntong gustong-gusto kong gumanti sa kanya paglaki ko. Nahan kong manimalos. Sa halip na pagmamahal, palo at masasakit na salita ang parating tinatanggap ni Aljen at ng mga kapatid buhat sa ama, lalo na sa tuwing umuuwi itong talunan sa sugal. Usa ko sa mga biktima Isa ako sa mga biktima ng domestic violence. sa iyang gibuhat sa Hindi ko malilimutan ang mga ginawa niya sa akin. Hindi matiis ni Aljen ang sitwasyong kinalalagyan, kaya lumaya siya sa kanilang tirahan.
Mabuti na lamang at merong taong nagmalasakit na tumulong kay Aljen upang maipasok siya sa isang institusyong nangangalaga sa mga batang minaltrato at inabuso. Pinakain, pinatira at pinag-aral. Ang Nehemiah Boys Home ang nagsilbing pangalawang pamilya ni Aljen. Diri sa Nehemiah, gi-introduce nila kung kinsa. Dito sa Nehemiah, ipinakilala nila kung sino ang Panginoon at kung gaano siya kagaling. Kung gaano kabuti yung pagmamahal niya sa akin. Kahit sa mga pinagdaanan ko, naging mabuti pa rin siya sa akin. Subalit sa pagbibinata ni Aljen, hindi pa rin naghihilom ang sugat na dulot ng karahasan ng kanyang ama. Sa tuwing maaalala niya ay galit at paghihiganti pa rin ang nais niyang mangyari. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa patuloy na pagkilos ng Panginoong Diyos sa buhay ni Aljen, natutunan niyang patawarin ang kanyang ama. Ako ang isa sa mga pag-ampon. Isa sa mga panalangin ko sa Panginoon, napapatawarin ko siya. Noong umpisa, andyan talaga ang galit ko. Pero unti-unting nawala. Hinahinay, nawala, nagkalit. Ang kapatawarang iyon ang naging daan upang masumpungan ni Aljen ang tunay na plano ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ako makalimtan ng mga kaagi ba? Karon, di ko talaga makalimutan ang aking mga karanasan. Ngayong nagkita kami, maayos na ang aming relasyon. Kaya ko na siyang yakapin. Dati hindi talaga. Bisan pa man sa ato ang sa nangagi, bisan pa sa imong gibuhat sa mukha. Kahit pa sa ating pinagdaanan, kahit pa sa ginawa mo sa amin, pinatawad ka na namin. Ako mismo ang nagsabing, Pa, mahal kita. Sa patuloy na suporta at pag-ibig ng mga tao sa Nehemiah Boys Home kay Aljen, nakapag-aral siya at nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Social Work. Bumalik si Aljen sa Nehemiah, hindi na bilang isang batang kailangan ng kalinga, kundi upang tumulong sa mga batang nakaranas ng kanyang pinagdaanan. Malaki ang kasiyahan ko na mapaglingkuran ko ngayon ang mga bata. Aking natutunan sa buhay na meron talagang pag-asa. Ang ganda, Alex, no? Lahat talaga ng ating pinagdadaanan o yung mga problema or the sufferings that we go through, kayang-kaya ni Lord na baliktarin yun, ano? And to use it to bless us and to bless others, no? Pero kailangan, sa tingin ko, merong magtuturo sa iyo about forgiveness. Kasi kung wala, talagang magpapatuloy ka because yun talagang naramdaman mo eh. Kaya importante ang salita ng Diyos. Yes. Diba? It's really, sabi nga, parang tubig yun eh, diba? Yun yung naglilinis sa atin. That's the one that enables us to do what God wants us to do. Opo. Susunod na po ako. Learn more about forgiveness from this brochure. Libre po namin ipadadala sa inyo ang electronic copy nito. Yan. Tawag na sa 737-0700. Again, that's 737-0700. O di kaya makipag-chat sa aming mga trained counselors kung paano maka-avail ng libreng electronic literature na ito. Just visit our website, cbnasia.org, and click chat, quote-unquote, portion. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya! Sa likod ng magandang mga tanawin sa Albay ay may nakakubling katotohanan. Marami pa rin ang naghihikahos. Di sapat ang pagmamanicure at pagpepedicure ni Chona na kumikita lamang ng 40 pesos araw-araw para buhayin ang pamilya. Ang retirement benefit ng isang sundalong tulad ni Tatay Manolo kulang pantustos sa kanyang pamilya, kaya naman ang asawang si Loida ay tumatanggap ng labada. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Tulungan mo po, Lord. Ikaw ang lakas ko, Lord. Umiyak talaga ako. Talagang iyak ka. Nasanay kami sa magasarap na buhay. Tapos biglang nawala. Isang dilubyo ang sumira naman sa tahanan ni Emma. Sa pagragasa ng bagyo, nawala pati na rin kanilang pangkabuhayan.
Naiiyak kami, tapos siyempre sa awa ng mga anak namin na gano'n nangyayari. Kaya naawa po kami dahil nababasa kami, basa yung mga bata, tapos wala pang makain, hindi kami makapagluto. Wala kami magawa kundi magdasal na lang yung makarecover na ulit kami. Sa harap ng problemang pinagdaraanan nila Chona, Loida at Emma, sa Diyos sila kumapit at nagtiwala. Tila tugon sa kanilang dasal ang pagdating ng Operation Blessing sa Albay. Binigyan ng libreng gamot ang mga anak ni Emma. Nakatanggap din siya ng mga materyales sa bahay, abono at kalabaw para makatulong sa kanilang pangkabuhayan. Sa pamamagitan naman ng Mobile Out of School Training o MOST, libreng nakapag-aral ng dressmaking si Loida at cosmetology naman para kay Chona. At dahil outstanding students ang dalawa, binigyan sila ng Operation Blessing ng starter kits. Bagong makina ang natanggap ni Loida at beauty sets naman para kay Chona. Yun po ang naging kong puhunan na nagkaroon po ako ng magandang buhay. Dahil po sa Operation Blessing, ako talagang naranasan ko po yung kagandahan ng buhay. Makalipas ang ilang taon, lumalago na ang kanilang pangkabuhayan. Dumami na ang customer ni Nanay Chona. Kung dati, kumikita lamang siya ng 40 pesos araw-araw, ngayon, kumikita na siya ng 500 to 800 pesos araw-araw. Si Nanay Loida naman, bukod sa patahian sa bahay, meron na siyang shop sa palengke. Kung dati kumikita lamang siya ng 70 pesos bawat araw o 2,100 bawat buwan, ngayon, kumikita na siya ng 15,000 to 30,000 pesos bawat buwan. Kailangan ng pagpupursig, pananalig sa Panginoon para makamtan natin yung magandang pangarap sa buhay. Tuwang-tuwa po ako. Salamat. Sina Chona, Loida at Emma ay ilan lamang sa libo-libong Bicolano na natulungan ng Operation Blessing. At dahil sa inyong pakikipagbayanihan, patuloy nating isinusulong di lamang ang magandang tanawin sa Albay, maging ang larawan ng pag-asa. Malaki pong pag-asa na ibigay po sa akin ng Operation Blessing dahil po sa kanila, doon po nagsimula kami nakabangon, naka-recover kung ano mga problema na dinaanan po namin. Kaya salamat po sa Operation Blessing at saka kay Lord. Ko ito makakalimutan. Operation Blessing, kayo po ang hulog ng langit sa akin. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Abangan! Totoo bang the more money, the merrier? Irresponsable siyang tatay o asawa. Nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Tuklasin ang katotohanan sa likod ng The more, the merrier! Susunod na! Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya! Sa bawat tinapay na kanilang ginagawa, lubos ang galak na mag-asawang Elvira at Roger. Ang maliit kasi nilang bakery sa Marinduque ang nagbigay sa kanila ng maayos na tahanan at nagdala sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Maganda ang pakiramdam namin mag-asawa. Sa ganong sitwasyon, nagkaroon kami ng sarili, hindi kami nangangamuhan. Ngunit di akalain ni Elvira na ito ang magiging mitya ng pagkalunod sa bisyo ng kanyang asawa. Ang pagkakaroon nila ng magandang kita ang tulak sa kanyang mister na mahumaling sa sugal, alak at sigarilyo. Hanggang sa nalugi ang kanilang panaderya at piniling isang lani Roger ang ipinundar nilang pugon. Puno man ng galit, pumayag si Elvira. Magkaroon lang ng pangtusto sa pamilya. Irresponsable siyang tatay o asawa. Kaya galit ako sa kanya. Kung ganun din lang yung nangyayari at lalong lumalala yung bisyo, iwanan na lang niya kami. Nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Namasukan bilang panadero sa kanyang ate sa Cavite si Roger. Di kalaunan, nahikayat niya si Elvira na doon na lamang din manirahan at manilbihan.
sa pag-asang mabigyan sila ng pangpuhunan upang muling masimulan ang nawalang negosyo. Although may kinikimkim pa akong galit o sama ng loob, sumama ako. Nakapokus ako sa may balik yung business ulit. At dahil sa ipinakitang pagpupursigi ng mag-asawa, pinahiram sila ng ate ni Roger ng pangkapital para muli nang maitayo ang panaderya. Naging matagumpay ang mag-asawa sa pangalawang subok nilang ito sa negosyo. At di kalaunan, nagkaroon pa sila ng ibang branches. Bukod dito, ay nakapagpundar din sila ng isang bahay na kanilang pinaupahan. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko sa kanya, ayusin na natin. Ito na siguro pagkakataong magbabago na pati siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Muling nahumaling sa bisyo at sugal si Roger. Dagdag pa rito, nagawa na rin niyang mambabae. Kung galit na ako nun dahil sa mga bisyo niya, lalo akong nagalit. Worse na, magulo na, nasasaktan na niya ako physically. Pinag-iisipan ko na kung paano ko siya maiiwan. Dito na pinili ni Elvirang manirahan muna sa bahay na kanilang pinauupahan. Nagkataon namang isa sa kanilang mga boarders ay may malalim na pagkakakilala kay Jesus. Dumating yung punto na pinakilala nila si Jesus Christ. Kung nasasaktan ka lang ng asawa mo, emotionally, physically, kung nasampal ka lang o nasuntok ka lang, how about Jesus Christ? Na hindi lang suntok, sampal ang inabot. At napako pa sa krus dahil sa kasalanan natin. Nabuksan yung pag-iisip ko na kailangan kong magpatawad. Di naglaon, tinanggap ni Elvira si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi na ang iniisip kong nagkasala ko sa asawa ko, kundi sa kanya. Yun na, humingi ako ng tawad kay Lord. Lord, kung ako'y babalik, ako yung baguhin mo. Ako yung ayusin mo. Kasi hindi ko kayang ayusin siya. Kaya naman nagawa makipagbalikan ni Elvira sa kanya asawa. At dito niya nasaksihan kung paano binago ni Jesus si Roger. Unti-unting nabawasan ang mga bisyo nito at mas lalong tumamis ang kanilang pagsasama. Wala pala talaga tayong karapatang magbabago, kundi si God lang kasi siya talaga yung kumilo sa buhay namin. Bukod sa unti-unting nakabawi sa negosyo ang mag-asawa, nagkaroon pa ng pagkakataong makapagtrabaho bilang baker sa Qatar si Roger. Ngayon ay pinagpapatuloy ni Elvira katulong ang kanyang mga anak ang panaderya. Malayo man si Roger sa pamilya, nakatitiyak si Elvira na ang pag-ibig ni Jesus ang siyang patuloy na nagbubuklod sa kanila. Si Jesus ay mapagmahal talaga. Binigyan niya ako ng mapagmahal na puso. Marunong magpatawad. Yung sobrang pagmamahal, parang sabi nga sa Makamundo, yung pagsasama naming parang sweeter sa second time around. Sobra pinalit ni Lord. I'm sure maraming nanonood sa atin ngayon na meron kayong galit sa puso ninyo o puot para sa mga taong nakasakit sa inyo. Those who have offended you, may dadala kayong bitterness. Alam niyo ba hindi okay yan kasi minsan nagdadala rin ng sakit yan, di ba Alex? Tayo ay manalangin, lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong para magawa natin ang nais niya. Panginoon, thank you so much, Lord, na hindi mo design na kami ay maging bitter. Hindi mo design na kami ay magkaroon ng maraming puot at galit para sa iba. Lord, sa araw na ito, gusto ko ng talikuran ng puot at galit na yan. Bigyan niyo po ako ng lakas para makapagpatawad. Pinapatawad ko na po yung mga taong nagbigay ng sakit sa buhay ko. Gumawa ng mga bagay na hindi fair. Pinapatawad ko na po sila, Panginoon. In obedience to you, Father, I forgive them and I release them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Merong mag-asawa, matagal na kayong magkasama pero wala nang pagmamahal para sa isa't isa. The Lord is speaking to you right now. Kilalanin niyo ang kanyang pagmamahal. Yon ang magbibigay ng lakas para muling bumalik ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Receive that right now in the name of Jesus.
merong isang businessman na nanonood ngayon na na-scam siya, na-swindle siya at galit na galit siya dahil kilala niya yung gumawa nito sa kanya. The Lord is touching your heart right now, giving you wisdom. Binibigyan ka ng wisdom kung anong gagawin mo. Unang-una, kailangan magpatawad ka. Kailangan magpatawad ka. And the Lord will bring people to your life kung paano mare-resolve itong issue na to. In the name of Jesus, receive that. Meron dalawang mag-asawa, gusto na nila maghiwalay. Pero ang tanong ko sa inyo, kung hiniwalayan mo yung asawa mo, kapatid, ikaw na nanonood ngayon, palagay mo ba gaganda buhay mo? Iniwan mo ang iyong obligasyon sa iyong asawa. Kayong dalawa. Kailangan maging humble kayo, lumapit kayo sa Panginoon. At dalangin ninyo na ibalik ng Panginoon ang respeto at pagmamahal. Kasi pag napagtagumpayan ninyo yan, sabihin ko sa inyo, mas gaganda ang inyong buhay. God cannot bless a family that is full of trouble. Kailangan magpatawaran kayo. Merong isang bata na humingi siya ng pangunawa sa kanyang magulang dahil ayaw siyang patawarin. Yung nanay at tatay, I'm telling you right now, kung nanonood kayo, huwag ninyo masyadong pahirapan ang bata. Sabi nga, do not vex, do not provoke your children. Kasi sa sobrang taas ng inyong standard, inahihirapan po yung bata. So, kayo na po mismo ang umunawa and reach out to your child na ang pagmamahal niyo sa kanila ay walang kondisyon tulad ng pagmamahal ni Kristo. Meron isa namang anak na gusto niya nang lumayas sa kanilang bahay at gusto niya nang tumira sa kondo. Alam mo, tatawagin na rin kitang anak. Ang mangyayari diyan, rebellion yang gusto mo. Hindi porki uso, hindi dahil sa sinasabi ng mga kaibigan mo na pag 18, wala sa kultura natin yun. Diba? Sabi ng Bible, honor your father and your mother. Huwag kang magpadala sa kanila. Saka isa rin, ikaw rin ang mahihirapan na unawaan mo. Kailangan manalangin ka sa Panginoon at ibibigay sa iyo ng Panginoon ang kanyang gabay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa kwento ni Elvira at Roger, ano ang kanilang naging negosyo? Is it A, hardware? B, grocery store? C, bake shop? Only the 25th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At sa aming SUN number 0925-300-3000. Kaya sali na! Sa buhay, panandali ang kasiyahan lang ang hatid ng pera sa atin. Pwede rin tayong iwan ng ating pamilya o mga kaibigan. Wala ring pang matagalang kasiyahan sa iba't ibang partner o relasyon. Tama ka dyan, dahil ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa relasyon natin kay Kristo. The more tayong lalapit sa Kanya, the merrier. In the book of Hebrews 12:2 it says, "Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. Ako naman po si Alex Tinsay na nagsasabing, si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. So, feeling ko, I was so kawawa. I felt betrayed. I felt used. Bigla na lang siyang sumakit ng grabe talaga. And I said, "Nako, bakit ganito? Bakit siya masakit?" Of course, in my mind, it was the breast implants. Isa yun sa mga kasunduan namin nung nag-commit kami to one another na pag kami magka-baby na, I will really be full-time housewife.